Matapos i-certify as urgent ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nasa palasyo na ngayon ang bola kung sususpindihin o babawasan ng excise tax sa langis. Isusumite na kasi ng Senado sa Malacanang ang panukalang Senate Bill No. 1982 na inadopt na rin ng Kamara. May report si Luisa Erispe. Lumusot na sa Kongreso ang panukalang mabigyan ng kapangyarihan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bawasan o suspindihin ang excise tax sa langis. Sa plenaryo, sinabi ni Senate President Vicente Sotto III, inadopt na ng Kamara ang bersyon ng Senado na Senate Bill No. 1982. Just for the information of our colleagues and the public, as of 2 minutes ago, 3:39, the House of Representatives has adopted Senate Bill 1982 as an amendment to House Bill 9418. Dahil naman dito, otomatiko ng enrolled bill ang bersyon ng Senado at maaari na itong ipadala sa Pangulo para maisabatas. That The excise tax. Okay. forgoes the BICAM. Thank you, Mr. President. Automatically, enrolled copy will be sent to the President. Pero si Senator Risa Hontiveros, naniniwala naman hindi sapat ang paggalaw sa excise tax. Dapat may konkretong tulong na maibibigay sa mga sektor na direktang apektado ng taas presyo ng langis. Kaya naman inihain na niya ang Senate Bill No. 1986 o ang panukalang magkaroon ng 52.8 billion na supplemental budget para sa mga ayuda sa tsuper, magsasaka, mangingisda at iba pang sektor. This measure must be complemented by a supplemental budget. Kailangan natin ng direktang tulong para sa mga sektor na pinakaapektado, ang ating mga tsuper, mananakay, magsasaka, mangingisda, at iba pang umaasa sa araw-araw na paggamit ng krudo. Si Senator Sherwin Gatchalian naman, minumungkahi na maging electric vehicles na ang mga pampublikong sasakyan. Sa pamamagitan nito, hindi sila lubos na aaray tuwing may paggalaw sa presyo ng langis. Pero si Senator Francis Escudero naman, naghain ng Senate Bill No. 1993 na layong magkaroon na ng sariling crude oil tank storage facility ang gobyerno. Ayon sa senador, 90 to 95% kasi ng krudo at iba pang produktong petrolyo inaangkat ng Pilipinas. Kaya tuloy, ang simpleng problema lang sa Strait of Hormuz, malaki na ang epekto sa bansa. Sa ilalim ng panukala, magkakaroon ng 60 billion na pondo para sa fuel reserve facility ng gobyerno. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.